So, nagsimula po yung Linamnam Manila ng mga 2018, early 2019. I wanted a restaurant lang na I can do my own thing and I could be as creative as possible with Filipino food. So, na-decide namin na gumawa ng tasting menu out of Filipino cuisine. But the whole idea was working directly with farmers and fishermen para at least we were working with the best products possible then. In-offer namin is just tasting menu for the restaurant. So you're gonna get to choose between an 11 or 16 course menu. Tapos wala siyang set menu. The menu is only dependent on the producers that we work with. Kung ano makuha namin from the farmers and the fishermen, yun lang talaga yung nilalagay namin on the menu. Ako si Don Baldosano, pakinggan ang kwento ng Linamnam Manila sa Negosyong Malupet. Good morning, welcome sa Linamnam. Ako si Don Baldosano, yung chef this morning. Hello, good morning! Excited na kami. Welcome. Gusto na namin tikman to pero nahihiya kami. We're so happy to be here sa Linamnam. An honor to have you po. Welcome, please. Let's go! Excited ako. Salamat. Ang ganda-ganda ng storya nila, my friend. First things first, congratulations. Yes! Thank you so much. Salamat. Well done. For your one Michelin star Thank restaurant you. sa itong Linamnam, Manila. An honor po, thank you. Mahirap bang magkaroon nga ng Michelin star? Oh. Yeah, I mean, it's a journey talaga to get one. Lahat ng chef, parang yun yung dream namin na magkaroon ng Michelin star. Correct eh. So, honestly, blessing na nagkaroon kami ng at least isa. Young kas ka! Thank you. Advance! Siya yung young How young are you? I'm 27. 27. He started this restaurant at 2019. Kasi 24 ka, 23. Ang bata mo ha. Hindi lang yung Michelin star nakuha ng restaurant na ito. Siya mismo ay nakakuha ng first Michelin Guide Young Chef Award Yes. 2026 sa Pilipinas. Thank you. Ano pakiramdam mo? Super saya po and exciting na nakuha namin yun. And yun nga po, laking tulong sa amin sa restaurant na nakakuha na at least tuloy-tuloy lang po Sa kami. tingin mo, ano ba yung, anong bang meron yung flavors and mga dish mo kaya parang nakapasok sa ganung klaseng Tingin ko po kategorya? interesting lang talaga yung ginagawa namin na may sarili kaming take on Filipino food. Tsaka yung ginagawa po kasi namin, dumediretso kami sa mga farmers tsaka fishermen. So yung produkto namin is as best as possible So talaga. farm to table, di ba? Exactly. Farm to table, di ba? So parang Ocean to table. yun, diretso. Parang tinatanggal na namin yung middleman para at least nakakatulong kami diretso sa kanila. Plus na rin na nakukuha namin yung best product na possible. Yeah. So ano nagiging panuntunan or guideline ba para ikaw yung mabigyan ng isang star? So sa Michelin wala naman silang guideline talaga per se. Maganda sa kanila, parang blind judging siya kumbaga So na. hindi mo alam na Hindi talaga. pinuntahan ka. Pumupunta lang sila randomly, Hindi alam. tapos nagulat na lang din kami na may award pala na para sa alam. Hindi talaga alam. So Ganun sila eh. buong mundo ganun yung sistema talaga nila. Which for me is good. Kasi fair, no? Yung parang hindi mo Yun na, paghahandaan. so as isang ginagawa nila, binabayaran talaga nila lahat ng kinakain nila. Ang iyong journey ay kakaiba. Would you mind telling us about your journey as a For chef? sure. Okay. So, maaga ako nagsimula sa pagluluto. Teenager pa lang ako nagluluto na ako. Sumali ako sa mga ibang competitions. Tapos, nung pa-18 na ako, nag-work na ako sa iba't So ibang what restaurant. age ka nag-start 16 talaga. Nagluto talaga 10 years old. Sino nagturo sa'yo? So, family kasi namin talaga mahilig kumain. So, parang natutunan lang talaga ako. At ang ganda-ganda ng restaurant niyo rito sa Salamat. Paranaque. Ito yung bahay nila It eh. used to be your house. Yes, so childhood home po namin siya na ginawa namin restaurant. Kasi ginawa siyang bahay kubo ng tatay ko dati. Tapos we wanted to keep it. So nirestore lang namin siya and nirenovate namin but still has all the As a stuff. matter of fact, ito daw ay part ng bedroom yung magkakapatid. Yes, so itong side na to mismo bedroom ko nung bata ako na ginawa naming restaurant na ngayon. Nice. Galing naman. And then so come to 2026, ikaw na ay most sought Made after na agad. restaurant. Ano ang pressures? May pressures ba? I always say for me, di naman namin iniisip yung pressure. We always try to say na nagluluto lang talaga kami dito. Gusto lang namin mapasaya yung mga customer namin araw-araw. Yun lang talaga ang iniisip namin. Tell us about Linamnam. Okay, can we reserve? So for Linamnam reservation namin, we do everything online. So we have a website na we do all the bookings. Tapos we only have 10 to 12 seats sa isang araw. Tapos essentially, we only have 2 menus. 11-course menu tsaka 16-course Oh, menu. parang tasting menu. Yes, so tasting menu lang talaga yung ina-offer namin for the restaurant. So you book in advance, you come in, tapos pipili ka lang between Anong the mga two araw menus. pwede? So open kami Wednesdays to Sundays. Okay,
Naantay sa booking. Parang feeling ko sa sobrang limited, parang wala na, baka next year na ako. Mala El Boli. Diba? Ang taray nito. Or Heston Blumenthal, di ba? No. We are so proud. I-manage natin expectation natin ha, mga manonood ha. Kasi syempre, Lalo sa mga kabarangay natin. mga reservation na ito talaga, talagang, ang ini-ensure lang naman talaga ng restaurant at ng mga chef na chef, yung quality, Yes. di ba? At saka, Yung it's an quality. experience. Kailangan nyo talagang mag-reserve at para pumunta, para ma-experience Saka nyo. pinaghahandaan talaga namin Yeah. lahat ng i-experience mo. Parang kinocurate nila Nila. yung mga food na isi-serve sa inyo. At ito po mga kabarangay ay ginagawa sa bawat bansa. Meron po tayong mga ganito and we should be proud. And I'm so di happy ba? meron na tayo. Yes! Thank you. And long overdue! Long overdue na! Sarap Tagal, ng food matagal natin. nang ang daming nangyayari sa industriya At natin. At ang daming Yeah. mahuhusay na katulad mo, di ba, na hindi nare-recognize. Yeah, kaya di ba? maganda ngayon na nakikita na siya ng buong Starting. Pilipinas. So, Yes, At yes. natutuwa rin ako na ang hina-highlight mo dito sa mga pagkain ninyo ay mga Filipino food. yes. Yes. Yeah, parang one thing na fina-focus ko talaga is nagta-travel ako sa buong Pilipinas. Tapos kung ano natutunan ko, dilalagay namin sa Very You learn from the good. Exactly. That's how you do cooks, it. The cooks in the probinsya, di Wika ba? doon. The regions, Ah. di ba? Alright, what we have here. So yes, simula tayo dito. Ito yung sa mga fish course. Actually, simula muna tayo sa appetizer niya. Okay. Ito. Okay. Appetizer. So ito yung one bite sa mga appetizers namin. Tawag namin long silog. Ooh. So the idea is there's a chip sa ilalim. It's a chip from rice galing sa farm namin sa Iloilo. Then meron siyang Ilonggo ka? yes, dad ko taga Iloilo, mom ko sa Capiz. Oh. Nice, nice. Sa taas niya may cream ng kalumpit longganisa. Tapos merong suka gel din. Ooh, So, suka gel. yeah, so lahat ng flavors ng long silog mo nasa isang kagat. Diba? Ang ino-offer kasi nila Chef Don dito, yung like yung possibilities of innovating, of offering different innovations sa isang nakagisnan mo ng pagkain, di ba? Ang ganda naman kasi usually sinasabi nga namin yung pagkain namin, possibilities of Filipino food. Yeah. At maraming posibilidad ang mga pagkain natin kasi iba't ibang region, iba't ibang mga Yun na, flavors, so di ba? yun yung pinapakita namin na Tikman na iba't iba't natin rin yun. to! Tikman na Alright. natin to. Pasok. So, So, sa ibabaw ay Yan, may ito lang microwaves. yung kakainin nyo. Kukunin mo siya, Yes, kainin mo yes. ng one go. Parang pika? Kahit, yeah, pwede mo siyang kamayan ng go. Ah, okay. Have it in just one go. Sandali, mali pala. Ano yung nasa ilalim niya? So ito yung mga greens naman galing dun sa farm na katrabaho namin. Yung idea is nahahawakan mo yung farm habang kumakain ka ng first course mo. That's so good. So, di ba, Parang this is what we tell. artwork ng Yes. udam, no? No, saka this is what I always tell, di ba, yung parang you not only partake of the food, you partake of the story behind the Oh, food. yes. Kasi talaga yung di ba, the food, Yes. the story behind it. Bango! Yun ang ninanamnam mo kinakain mo, di ba? At least you pay for it. Ang bango nito! Sorry, hindi ako makapag-share sa inyo. Ha? Ano lang to? Yan o. Ang bango! I love it! Kumusta? Yeah. Oh, ang damang nangyayari. Wow! Hindi niya, pero it's packed with a lot With a lot of flavor. Parang yun yung focus Galing. namin lagi na maliit lang Wow! ito. Dami nangyayari. Nakumpleto mo. Yes. So parang na rin Yung- naglagay ng yung- suka sa longganisa mo. Yan. Yung longganisa. Tsaka yung mga texture. Ano yung parang Yun mga yung crunchy? rice galing sa farm namin sa Iloilo. May marami ka pang ginagawang gano'n. Ang sarap! Ang sarap pala ng kalumpit kong ganisa. Super. no? So meron Oh, yes, yes. So dito, gumagawa kasi kami juices sa restaurant. So whatever na hindi namin magamit from the farm para sustainable, ginagawa namin juices. Oh, hindi to wine ha, mga kabarangay. So Oo. buro na kamyas siya. burong kamyas, di ba? Yes, pala. Dinuro namin siya sa asukal. First time ko narinig yun ah. Mm. Ano natin? Binuro sa asukal. Ay, sarap. Ay, Kinalan ko lahat. ang Konti-konti lang. sarap ka. Konti-konti lang. Parang tapoy pero mas, Mas acidic, milder. tsaka acidic siya. Milder. So pag na-notice mo marami kami ferments sa yung ginagawa namin juices usually. Sa labas na kasi may mga kamyas kayo rin. So ngayon lang na summer, Tsaka ginagawa friend, namin. maganda to pag tumitikim ka ng iba't ibang dish, nawawash yung mouth mo. Nare-refresh yung bibig mo. Diba? Parang cleanser. Ang galing! Pwede ba liburo yun? Ang galing-galing ng galing mo! Thank Sino you. nakaisip niyan? Mag ganon. Ako. Ikaw din? Gusto ko yung pinakita, tapos
gumamit tayong tinidor, tapos sabi ni Don, hindi, itinong ka mo. Medyo kinabahan ako, baka kainin niya rin. Sabi ni, sabi, Mukhang appetizing din eh. sabi, kaya nga, promise, para kasing art piece yung kanina, yung hindi namin kinatinan nyo. Oo. Parang ang sarap din kainin, pero lalagyan ko lang ng gata, Yeah. okay na to. So you get your inspiration from the food in and of itself, diba? From the stories behind it, the regions, the Yes. cooks, diba? And then ano ang nakikita mong patutunguhan nitong yung restaurant? Yung whole idea kasi namin is, sinasabi nga namin, ang pinaka-importante sa restaurant namin is yung mensahe namin. Na yun nga, maraming posibilidad sa pagkain Pilipino. Kaya namin tinatry i-highlight yung buong Pilipinas, iba't ibang rehiyon, para nga mapakita na marami pang posibilidad na magawa dun sa Tsaka friend, ating ang maganda kay Chef, lumaki siya sa farm. Oo. So alam niya yung mga pinag-uusapan natin. Alam niya kung pag sinabi, ano yan, ganito yan. Alam niya lahat yung elemento na pwede niyang ikwento dun sa kanyang food. At saka the fact na nakaka-travel ako kasama ng mga mangingisda, ng mga talaga magsasaka, alam ko yung storya behind sa mga Exactly. ingredients nila Yeah. mismo. So it's not only sustaining and nourishing, it's also educational. Yes, diba? for me at the end of the day, parang gusto namin na magkaroon ng spark sa mga Pinoy na maganda rin ang ating kultura. Okay, yung susunod na food. Ano, ito Yan, next. so Ano ba ito, dapat? sige ito muna. Anong tawag dyan? Hipon alaking. So Hipon parang alaking. playing around chicken alaking, pero ginawa naming seafood. So shrimps yan galing Infanta, Quezon, na Ooh. ginrill namin. Tapos Ooh. may alaking sauce na gawa entirely from vegetables. Ooh. Tapos may talbos ng kamote sa gilid. Ito, ang talbos ng kamote, and then itong cream na to that you see is Yan yung alaking. malaking... Pero puro gulay lang talaga siya. Oh, really? Yes. Saan kasi like cauliflower? Carrots, bell peppers, tapos a little bit of cream. Pero wala siyang meat or Let's seafood. try to get some in one fork. Ayan, oh, go. Hold up. Ayun, oh, ayun, hipon. Ganda, ano? Kakahuli lang ng hipon na yan kahapon. No? Alam mo, hindi ko akalain na pwede palang maging ganito itsura ng hindi, tsaka nung dahon ng Kamote. Kamote. Oo. Kasi ang lagi na steam. Steam siya, lalagay sa mga ginisa. Talaga ng bagoong. Di ba, correct? Tapos, alam mo naman yan, napaka-beautiful. Kumusta flavor? Wala natin ito lahat. Dami nangyayari. O, ilalagay ko na lahat-lahat to. Huwag ko nang ano yun, ha? Yeah. Dapat naman to nila, ano lahat eh. Oh, wow. Maraming in-offer na ganito yung mga tasting menu, mga degustasyon, di ba? Pero usually 7 to Yung pala 11 tawag doon, courses yan, degustasyon. di ba? Yeah. Or usually 7 to 11 courses yan, pero ang kay chef dito, ang menu na ba nagbabago? So, ang menu namin nagbabago halos every few weeks talaga. Kasi nga, sabi ko, depende lang sa makukuha namin sa mga magsasaka tsaka sa mga isda. Yeah. Iibahin namin yung menu Depending according. sa yield or produce. Parang yung idea is pinapakita namin yung seasonality ng Pilipinas. Oo naman. Talaga. Tama. So parang yun yung something na hindi natin nakikita madalas na marami rin in-season sa atin. Tama. So magandang yun lang yung ginagamit kasi yung pinakamasarap. Sorry, kailangan ko sa iyo ng sarap-sarap. Grabe yung pagka-creamy. Hindi maalat. Nakuha mo yung kiliti ko. Ayoko na maalat na food. Diba, sino pa may gusto sa maalat? Pero ang sarap, ang balas ng lahat. Again, may texture pa yes. rin. Oo, tapos alam mo lahat, main character, di ba? Yung nalalasahan mo, yung hipon. Walang nawawala. Walang nawawala. Nalalasahan mo yung hipon, nalalasahan mo yung alaking, nalalasahan mo yung the vegetables in it. Even this humble talbos ng kamote. Yung talbos ng kamote, parang nag-level up. Ang sarap ng lasa, at pwede pa siyang maging crispy. Yeah. Sarap! Di ba? Yung minamaliit lang natin yung talbos ng kamote, pwede naman palang pang Michelin, di ba? Amazing. Yummy! I think yun nga, pag nakita natin yung posibilidad sa mga Yeah! Grabe. So itong mga tong food mo, kinikreate mo to bago mo, of course, i-offer sa mga client. Yes. Gaano katagal ang... Wala naman, hindi talaga kasi ako nagpaplano. Usually, kung ano lang maisipan ko sa araw na yun mismo, yun lang yung ginagawa namin. Kaya hindi rin kami nagpapadala ng menu mismo sa customers. Kasi nga, nakabase lang talaga sa kung anong magustuhan kong gawin at makuha namin. Galing mo to. Chef, nagpapatake out po ba kayo? Lalong hindi Wrong sila question. nagpapatake out. Wrong question. Ayan. Not that kind. Pwede, ano kayo, yung tipong halimbawa, pwede kang kunin ang service mo halimbawa may party, ganyan. So, minsan naggaganon po kami, pero tasting menu pa rin. Ganun pa rin. Kaya nga, Yes. pwede. Yes, minsan naggaganon po kami. Mahusay nun. Okay.
Sa mga kabarangay natin who just tuned in, ito na, narito tayo ngayon sa Linamnam, Manila. Sa Parañaque, isang Michelin-starred restaurant. Yes. Proudly Michelin-starred restaurant dito sa this side of Parañaque. At ang isa pang Michelin awarded na chef ay isa very young, amazing chef named Don Patrick Baldosano. Yan! Ano naman? Filipino. Dalawa pala yung natitikman natin, pero parang ang dami na nating natikman. Alam mo nanalo rito, hindi lang sila, yung pagkain Pinoy. No, agree. Diba? I agree with it. Yun, diba? Ayan, ito ano naman to, chef? So, ito ginataang isda naman. So, we wanted to do something very homey. Isda. So, yung isda mo is bakoko. Niluto lang namin sa isang gilid lang. Tapos medyo hilaw pa sa kabilang side. Oo. Tapos meron kang ginataan sauce dyan, pero gawa sa burong luya. Burong luya. Ang sarap. Bakoko, what, saan Ah, Correct, sea bream. yun nga rin ako Sea bream rin eh. siya. So, yun yung local sea bream natin. So, kaya namin siya ginagamit, mas paborito ko siya. Dati siya hindi bibili sa palengke, hindi ko alam bakit. Pero kapareho siya ng maya-maya sa texture. Yeah. Kaya gusto-gusto Wow, namin siya. Malambot. Tignan mo yung oil and the cream, diba? Nag-melt together. Look at that. Ano yung white? Yun yung gata na... Hindi, I mean the gabi. Taro. Tapos yung bulaklak, kamyas flower. What? Ano ba pinagkagagawa mo? Galing-galing! Sino makakaisip na yung bulaklak ng kamyas pwede mo ipang flavor? Kumusta? Ay, grabe naman! Ang saya-saya! Fragrant siya. So yung fish in-age din kasi namin sa restaurant. So ano iniiwan yung- namin siya ng isang linggo bago namin siya gagamitin para mag-develop. Ay, parang ginagawa sa steak, ginagawa namin sa isda. You dry age Yes, it. exactly. Parang ganun. So ginagawa namin sa Pwede isda. pala siya dahil. So sa sushi yun yung ginagawa nila. So ginagawa namin with Pinoy na isda. Pwede mo malaman sa mo pinag-aaralan yung mga ganong klase ng technique mo? I think puro sa experiment lang din talaga. Eksperimento? Araw-araw pagsubok lang talaga namin dito sa restaurant. Oo. Mahal na mahal niya. ang Kasi chefs are ginagawa. also scientists. Yes, Artists, they're they also are. artists, di ba? Kaya intindihin yung temperament minsan ng mga chef, di ba? Kasi talagang they're passionate about their craft, di ba? Harap na to. May fragrance siya, di ba? Yung sa yung Saka mahaba yung lasa niya. Para siyang yung ano, para siyang Ay, dito na naman. ginagataan So yun yung dito. pag niluluto ko lagi, ang ano nga namin is layered dapat siya pag Yeah. tinitikman mo. Hindi siya yung isang lasa lang pag tikim mo. Yeah. Para siyang nalalapit, pero syempre, ano talaga to, up talaga to. Nalalapit siya doon sa ginagataang dito na nilalagyan ng maraming luya. Yun Pero din talaga. yours is very different. So parang Dahil yung nga- goal namin, yung pagkain namin, very refined. Pero pag nag-iisip ka about it, naiisip mo pa rin yung totoong Pilipino Yung mo, pagkain. no, na ano. Ang sarap! Alam mo, yung Sorry, nalapit ko. Super. Luto siya on one side, hilaw siya sa kabila. Kaya nga. Sushi siya, no? Or, Kasi yung sa research namin dati, bago pa pumunta yung Espanyol, mga Pilipino pag nagluto ng isda, luto sa isang side, hilaw sa kabila. Bakit daw? Hindi ko rin alam eh. Siguro, Pero masarap siya. Ganun. Pero sa cooking technique naman nun, talaga Yeah. very, hindi naman talaga, Yeah. very crude, di Yeah, ba? yeah, So yeah. ang basic lang naman nila na alam nun is preservation eh, di ba? Yung parang curing, Yeah. di ba? Sa suka. Salt. Sa bagay, feeling ko baka yung ano nila, yung parang kinilaw. Yan. No, ba Oo, ganon ang sige, dating. sige. Kaya Oo. rin, tama naman. Suka Pero kasi naanong pa rin yung malam- flavor, tsaka di yung lasa ba? ng isda. Nagpapapreserve Oo. naman talagang suka. Corned beef, di ba? Yeah. Kaya siya corned beef kasi ginano siya in corns of salt, di ba? Salted siya talaga. Oh. Ang galing din nung may mga texture na mga crunchy. Yun ang gusto talaga. Ako gusto ko talaga yun eh. Yung maraming nangyayari. Kasi subukan nyo to, subukan yung taste ganyan to. Kasi Sobra. alam mo, sa 10-11 course meal na ito, mabubusog kayo. Marami! Oo, ang dami to. Ako rin ang muna educational. kasi bago to sa akin eh. Inintroduce lang ako ng aking kaibigan. Akala ko dati, ay ang konti bilang Pinoy. Yeah, Na, yun yan, lagi Pinoy yan, yung yeah. kainan mo. Pero pag na-serve po yung 10 meal, Busog na busog ka naman pala. oo. And at the same time, ang dami mong na-experience. Yeah. Parang Lahat ng nanood course, kasi yes. ako. Lahat ng course nag-ano siya, parang nagka-climax. Shout out Tito Cloud, Cloud Yeah. Tayag, yeah, Yeah. Tito Mary. Right. Di ba gano'n din sila? Oo, yeah. Right. One of the OGs. No, OG natin yun, di ba? Paano mo Yes. paano sa for reservation? So for reservations, we only do the reservations online. So we have a website, linamnam.co, art.co. So lahat ng reservations namin goes through there lang. Ayun na. Chef, anong message mo sa mga katulad mong chef? Yung mga nag-umpisa pa lang, hindi na. Lalo yung mga kabataan!
mga kabataan, di ba, na nanonood din, na gusto maging katulad ko. And who they all want to make it also. Lagi ko lang sinasabi, pero pag nagtatanong sa akin mga batang kusinero, tuloy-tuloy ka lang at huwag kang titigil sa pag-focus sa gusto mong mangyari sa goals mo. I mean, if you push and strive talaga, makukuha mo rin yung goals mo no matter what. So, just keep pushing. Well said, bro. Well said. Nataw ka na? 27 po. Imagine, Parang 50 ka na magsalita. Ang daming napaka-wise. Diba? Maraming salamat, Thank you, Chef Chef Don Don. Patrick. Thank you. and Linamnam Manila, maraming yes. salamat. And we are so proud. And let's go for a second star, bro. Yeah. Third one. Hopefully. Feeling ko mangyayari yan. We can see it happening. Ang dami mong mga I'm sure ideas pa na gusto mong ipakita at For sure ipatikim po. sa ating mga kabarangay. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!